Magandang umaga, ito po ang Mike Abi Live. Sabay na yung napapanood, napapakinggan sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abi Live. Ngayon pong araw ng Wednesday, February 12 na po ng ating 2025. At kamusta na po kayo, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating mga kababayan, mga butante, sa ating mga kandidato, lahat ng kandidato, kaya sila ay nag-umpisa ng magtrabaho kahapon. Okay, good luck sa lahat ng kandidato sa national position dahil sila po ay nangangampanya na. Ang local, relax muna kayo. Huwag kayong sumabay sa Marso pa ang para sa inyo, ha? Kamusta na po sa mga kababayan natin sa abroad, especially ang OFW or mga nagbabakasyon, mga Pilipinong may pamilya na, sa ibayong dagat na patuloy ang malasakit at pagmamahal, paninindigan, para sa Pilipino, Pilipinas at sa ating bansa at sumusuporta sa ating Pangulong Marcos. Ayan, kasama namin kayo. Sa mga balita sa loob at labas ng ating bansa, ang ating pong mga tinatalakay at ipinagkakaloob sa inyo. Mga kaibigan, narito na po ang ating mga balita. Cambodian Prime Minister Samdech Moha Borbor Tipadi Humanit. Ayan dumating na ho sa palasyo ng Malacanang kahapon. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Araneta Marcos sinalubong ang Cambodian leader. Kaugnay ng balitang yan, naganap ang bilateral meeting sa pagitan po ng dalawang leader nga po kasama sa pag-usapan ng pagsugpo ng transnational crimes at iba pang hamon o iba pa mga hamong pangrehiyon. Nagpahayag din ng pasasalamat ang Pangulo at sa hari at ng gobyerno ng Cambodia. Okay? Para daw ho isa ginawad na royal pardon sa 13 na mga Pilipina. Ganun ba? Meron pa palang ganun, surrogate at saka pagtiyak daw ho sa kanilang ligtas na pag-uwi sa Pilipinas. Ganun, meron pa palang napardon. Salamat. At nabigyan ng pangalawang buhay at pagkakataon yung ating mga kababayan. Yan ang magandang relasyon. Yan yung independent foreign policy ng Pangulo. Kasi ang ating Pangulo, lahat kinakaibigan, lahat pinakikisamahan. Hindi siya nagmumura, hindi siya nagagalit. Sa mga counterpart at mga bansang malaki man o maliit, parehas ang pagtungo ng ating Pangulo. Independent foreign policy, pasok na pasok yan. Pabor sa lahat ng Pilipino yan. Hindi katulad ng iba. Kung sino man yon, bahala na kayo. Walang kasunduan sa pagitan po ng Pilipinas at Cambodia. Okay? Pinagkasunduan ng lagdaan. Okay, sabihin, may pinagkasunduan. Yun po ho, marami. Okay? Sige, ang Cambodia at nilagdaan sa bilateral meeting ni Pangulong Marcos Jr. at Prime Minister Manit. Kabilang nga dito sa mga napagkasunduan ay larangan anya ng technical, vocational, educational training, pati na rin sa sektor ng turismo sa magitan anya nito. Inaasahan dadami ang palitan ng kasanayan at kaalaman sa pagitan po ng mga Pilipino at ng mga Cambodian. So ayan, marami pong kasunduan, maraming pinagtibay, maraming kabutihan sa pagitan ng dalawang bansa at tayo mga Pilipino ang makikinabang dito. Ay mga ganyang bilateral meeting, panalo tayo dyan. Sana all, di ba? Umuwi na dito sa bansa kahapon daw ng madaling araw. Ito na yon. Dating Philippine National Police Deputy Chief for Operation Police Lieutenant General. Wow, 3-star general ito. Benjamin Santos Jr. na isinasangkot sa 990 kilos ng shabu raid sa Maynila noong pang 2022. Ayon kay PNP spokesperson, Police General Jean Pajardo, Director po ng Region 3. Okay? Isinilbi na daw ng mga tauhan ng Criminal Investigation Detective Group or CIDG ang arrest warrant laban kay Santos doon pa lang sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 1. At agad anya itong kinuhanan daw po ng mugshot at isinailalim sa booking procedure. Agad namang pinalaya si Santos matapos makapagpiyansa nga po ng halagang 200,000 pesos. Naglagak ng pansamantalang paglaya. Kasi bailable naman yung kaso. Ayan Pero at least bumalik na ito at kanyang haharapin. Alam mo, pag bumabalik dito sa Pilipinas, yung may mga kaso at hinarap nila, minsan nakakalaya.
nakakawala at naaayos. Natatandaan nyo yung nangyari kay kay Mayor, sino ba yun sa Iloilo? Di ba yung mayor ng Iloilo na tinakot at natakot, nagkaroon ng political asylum sa Amerika? Mabilog. Si Mayor Mabilog, di ba? So, umuwi rito. Nung magbago ang administrasyon, hinarap ang kaso. Ano nangyari? Di ba? Ngayon, binigyan na ho ng kalayaan ng ating administrasyon dahil naging biktima lang ng harassment ng mga panahong yun. Ayan, kaya yung pong mga may kaso, may problema dito sa Pilipinas, so hindi nyo pwedeng taguan habang buhay. Lumabas at lumabas kayo para magkaroon kayo ng peace of mind, magkaroon kayo ng kalayaan at paglilinis ng inyong pangalan. Hindi malilinis ang inyong mga pangalan habang nagtatago kayo dahil yan ay kaduwagan, kawalan ng respeto sa batas at sa Pilipino. Ayun po yon. Okay? Kahit na dito sa Pilipinas, simbawa nandito man nagtatago. Hindi naman kayo makakawala kay General Torre kasi kahit nasa ilalim ng lupa, hinuhuli niyan eh. Kahit nasa ilalim ng lupa, hinahabol niyan. Di ba? Ang CIDG Director, okay? General Torre, III. Dahil na rin anya sa pag-uumpisa daw ng campaign period nga po, umpisa na nga po, nagpaalaala ang Bureau of Internal Revenue, BIR, Romeo Lumagi Jr., sa mga kumakandidato na huwag kalimutan ang kanilang obligasyon sa buwis. Yun, magbayad kayo ng buwis. Dapat umanong mag-issue ng resibo ang mga kandidato para sa lahat anyang matatanggap na donasyon, hampin materials at iba pang gastusin. At palaala din ng commissioner, anumang pag-i-snub dito ay may tuturing anyang paglabag sa tax code at nakatutok rin anya silang maging maaari daw silang magkaroon tinatawag na tax evasion or magkaroon ng problema. Kaya nga lang kailangan ng pagsunod sa mga social media, mga influencer, mag-i-endorso sa mga kandidato sa eleksyon. Ayan resibo. Kailangan talaga yan. Kasi ganito kasimple lang para maintindihan nyo. Pagka ang isang kandidato ay nakatanggap ng 500 million donation, cash, halimbawa cash, nagastos nyo 300 million lang. Yung 200, i-declare nyo sa COMELEC na hindi nyo nagastos. O i-declare nyo sa BIR na yun ay inyong ginastos. Hindi yun ang inyong kinita. Hindi po yan kukumpiskahin ng BIR. Kukunin lang yan kung ano yung tamang buwis na dapat mong bayaran. Sa'yo na yon. Legal na legal. Yung iba kasi kumita na, ay tinatago pa eh. Dahil ayaw magbayad ng buwis. O kinahihiya. Ay, huwag na kayong mahiya. Ipakapalan talaga ng mukha dyan eh. Yan ho ang malinaw dyan. I-declare nyo para maging legal. Pag hindi kayo nag-declare, may problema kayo sa BIR, magkakaproblema kayo sa COMELEC, kasi yan inire-required ng ating COMELEC na dapat i-declare kung magkano ang ginastos at pumasok na donasyon. Ayan. Sandali, alamin muna natin lagay ng panahon. Parang nag-iiba-iba ng panahon. Laging may ulan eh. Bakit nag-uulan-ulan ay magsasummer na tayo? Anak rin po ng Pag-asa, weather specialist, ay atin hong pakinggan muna. Ana, good morning. Ana rin ng Pag-asa. Usap na po tayo. Kung ano man ginagawa mo, mamaya na muna yan. Tayo na muna mag-usap. Hello, ma'am. Happy Valentine's. Sige, ayaw. Busy. Tuloy natin ang iba nating mga balita. 12 minuto makaraan ng alas 9 ng umaga. Tama, magbabalintines nga pala. Di ba? Okay, nabanggit lang natin. Nasa kote na ng NBI ang sinasabing nasa likod. Adulteration daw ho, hoarding. Naku, lahat ng kalalungan ito. Loophole at labeling ng sa bigas. Lahat ng kalukuhan, nasa kanila pala eh. Yan ho sa may Bukawi, sa lalawigan ng Bulacan. Posibleng maharapaan niya ang may-ari ng naturang bigasan ng economic sabotage at iba pang mga kaso. Hindi lang posible, kasuhan na ninyo. Malinaw, ayan dami-daming bigas. Bakit nasa bodega yan? Hoarding, economic sabotage, at iba pang maaaring paglabag sa ating mga batas. Saka na yun talagang magkaroon na ng ipin, magkaroon na ho ng tapang ang ating mga kinaukulan. Kasuhan ito. Lampos tao yung ebidensya pag hindi pa naman niya na sampulan na yawang kulang. Malinaw po na may mga nagkukulang ng supply ng bigas sa merkado,
Pero bakit punong-puno ang mga bodega? May hoarding talaga yan, may something. Papanagutin na po ninyo para maramdaman ang mga consumer na Pilipino na hindi tayo nagbibiro at merong batas na hahabol sa mga posibleng umaabuso. Nananawagan daw po ang National Council on Disability Affairs or NCDA sa mga otoridad na palakasin daw ho ang paghuli sa mga sangkot sa paglipana daw po ng mga peking person with disability. Pati ba naman may disabled, binipeke pa nyo, ganun ganon? PWID. Kaugnay ng balitang ito, inanunsyo daw po ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, na target ng ahensya na ipatupad sa katapusan ng taon ng Unified ID System or pinag-isang identification card ng person with disability. Grabe, nakakapangilabot ito. Disabled na nga, pinipeke pa ninyo. Ang hakbang na ito ng DSWD ay layunin anyang labanan ng patuloy na issue ng peking PWIDs na ginagamit upang makakuha ng hindi autorisadong dokumento sa mga restaurant at iba pang negosyo. Ang makain lamang ay binatikos ng Restaurant Owners of the Philippines ang malawakan anyang pang-aabuso ng mga fake PWD IDs nga po, nagdudulot daw ho ng matinding pressure sa mga establishmento. Grabe naman kayo, hihingi lang kayo ng discount, namemeki pa kayo. Sana huwag kayong mabulunan, ha? Delikado yan. Baka mamaya, kinaan nyo, hindi matunaw kasi nanloko kayo. Ang dami-dami namang, alam nyo, yung mga PWDs, hindi nila ginusto yan. Kung ano man yung kanilang pangkalusugan, yan po'y dumating sa kanila na kanilang hinaharap kahit napakahirap. Pero yung gamitin pa ninyo, yung kanilang kalagayan para sa inyong personal interest, karumal-dumal yan. Siyempre, pag gumamit ka ng ID niyan, priority ka sa lane niya, kung ano mang lane ang pinupuntahan mo dyan, sa bangko, sa restaurant, sa mga drugstore, at ang masakit nga dyan ay yung paghingi ng 20% discount o kung ano man. Hindi ka naman disabled. Malamang yung utak ng mga taong ito ang disabled talaga ang gumagawa ng ganyan. Dito sa Pilipinas, ang daming peke talaga, no? Ang daming namemeke. Ang trabaho ng iba, sindikato talaga. Nabubuhay sila sa pamemeke. Nahawa na sila doon sa mga gumagawa ng fake news. Kaya pati fake ID ay pinagsasamantalahan na nila at ginagawa. Diyan lang po na kayo, dyan muna kayo at kami magbabalik. Nag-uumpisa pa lang po ang ating mga balitaan, talakayan, dito po sa Mike Abby Live sa aming pagbabalik. Balikan na natin ang balita 20 minutes after 9 o'clock ng umaga ng Wednesday dito sa Pilipinas. Ano po? At ito, pati mga Pilipino sa abroad, hindi lang OFW, at lahat ng mga Pilipino ay isa sa mga nangunguna ng gumagamit ng ating mga communication, global technology talaga, Facebook, YouTube, at kung ano pang mga, alam mo na, ating aalamin kung ano mga pwedeng pagkakamali sa paggamit nito at iba pa. Nasa linya na po si Police Lieutenant Walin May Arancillo, PNP Anti-Crime Group. Ayan, okay? At siya kung tagapagsalita rito, kung di tayo nagkakamalit, makikibalita tayo rito. Ayan, ha? Okay. Tiniente, di ba, Lieutenant, Magandang umaga po, ma'am. Good morning po. Sir, good morning po and magandang umaga din po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa programa ninyo. Naku, tama-tama dahil sa, hindi lang dahil magbabalintines, alam naman natin ng mga Pilipino ay napakahilig gumamit ng social media nga po. So dito sa tinatawag na anti-cyber crime group ng PNP, alam ko marami nakakarating sa inyo kung ano-ano. Pero sa ngayon, gusto kong unahin itanong, ano yung mga madalas ay kaso o reklamo nakakarating sa inyo, nadidiscover nyo, na illegal na ginagawa ng mga mahilig maglaro sa social media? Tiniente. Opo sir, noong 2024 po, ang natanggap na intalang data ng PNP ACG is 72 cases and ngayon po na 2025 ay 8 cases po. Ang kadalasan po na modus ng mga cybercriminal na po ito ay nagpapanggap po sila na
retired Army or US Army po na nakadistinga sa ibang bansa. And also po, nagkakilala sila sa isang dating app and pinapaibig po nila at kinukuha ang loob ng nabibiktima po nila. And after dun po, sinasabihan po nila na may papadala silang package and kailangan po ng biktima magbigay ng or magbayad ng mga fees sa customs or delivery fees. And later on, ma-find out po ng biktima, ito po pala ay mga fake fees. And also po, ine-encourage din po nila na mag-invest sa cryptocurrency. Naku. And pag nakapagbigay po ng pera yung victim, automatically, binablock po nila. Well, di ba meron tayong, ano ba ito, yung SIM card registration law? At siyempre, kayo ay isa ito sa pwede nyo magamit para sa pag-identify kung sino yung tunay na may-ari ng linya dahil nakaregister dyan. Kompletong detalye, hindi pwedeng fake ang inyong pangalan doon at saka address. Hindi a-aproba ng kung anumang may-ari ng telecommunication. Yung bang batas na yun hindi na, ano bang dating? Medyo mahina ba? Hindi talaga na-control ang mga scam-scam? Tiniente? Nakakatulong naman po yung batas na po yun since tinutulungan po na tayo para malaman natin yung mga real identity ng mga taong bahay na gumagawa ng mga scamming activities online. Okay. Yes, ma'am? Naku, na-scam yata kami. Sample lang ito, ha? Sipin mo, kami po nag-uusap at pinag-usapan ay laban sa scam. Ay, pero biglang nawala. Okay na? Ma'am, good morning muli. Hello po. Ayan, nawawala-wala. O, sige. So, sinasabi nyo, malaking tulong naman yung SIM registration law. Kaya nga lang, merong siguro butas pa rin. Matindi talagang gumawa ang mga sindikato. Nagagamit pa rin ito kahit na merong ganyang klaseng batas. I'm sorry po sir, medyo choppy po yung line. Napuputol-putol po. Napuputol. Na-scam nga tayo nito. Nahinarang tayo ng mga scammer. Ganito na lang. Ma'am, baka madidinig nyo ako. Ito, maraming makaka-interest kasi February na eh. Meron bang nakakarating sa inyo na love scam? Meron nga bang love scam? Paano ba nangyayari ang love scam? Tiniente? Nawala talaga si ma'am. May date yata si ma'am. Inabala ko eh. Ma'am, sorry po tatrabaho lang kami. Ang linaw naman nakakarating sa akin at saka yung aking boss narinig. Pero lumalabo raw. Huwag nating abalahin. Baka may date si ma'am eh. Babalikan natin mamaya. Maganda hong usapan yan dahil ayan na pati daw yung mga Pilipino nasa abroad nagiging biktima yung tungkol sa communication. Hihingan ng pera, detalye, meron daw package, meron kung anong paparating, wala naman. So, delikado. Okay na si ma'am? Teniente Arancillo po ng Anti-Crime Group ng PNP. Ayan, ayusin natin. Teniente, kumusta na po? Okay na ba ako? Narinig po ba niyo ako? Yes po sir, pero medyo mahina lang po yung signal niyo po sir. Ikaw ba nasa Krame? Ako nandito lang sa Quezon City. Kapit-bahay lang tayo. Ang Krame, Yes Quezon po City. sir, dito po ako sa Camp Crame sir. Yan. Ay, ang Krame at saka ang Krame nasa Quezon City rin. Kumbaga sa abot tanaw lang bakit yung signal natin nakakarating sa buong mundo? Hindi makarating sa'yo. Ma'am, ito, tatanong ko yung isang controversial. Bakit totoo ba na mayroong love scam at paano nangyayari ito, ma'am? Ayun po yung sa lab scam po ang na-mention ko po kanina is yun na po, meron po nagpapanggap na retired Army or US Army po and pinapaibig po yung mga nabibiktima nila, yung nakilala nila sa dating site. And also po, later on, sinasabihan nila na may papadala silang package and ini-encourage din po nila na mag-invest sa cryptocurrency. And pag nakapagbigay po ng pera yung victim, automatically binablock po nila. Yung love scam, paano ba nangyayari ang love scam? Package yung sagot niya parang malabo yung package sa scam Hello ma'am? Mukhang na-i-scam talaga tayo. Ayun tanong ko about scam ang sagot niya tungkol sa package Mukhang may scam din talaga rito. Anong nangyayari? What happened? Ma'am, hello ma'am. Good morning muli. Kamusta na kayo? Narinig na po ninyo Hello ako? sir, yes po sir.
Malinaw na po ako niyo naririnig, ma'am? Medyo may echo po kasi yung pasok dito po sa akin, sir. Eh. Ganon. Naku, paano ito? Pakiimbestigahan mo ngayon, baka may scam din, baka ini-scam tayo. Pakiimbestigahan mo, ma'am, at para pag nag-usap ulit tayo, malinaw na. Baka ni-scam tayo ng mga scammer. Ang linaw-linaw naman dapat eh. Bakit ganon? So ano pong dapat gawin ng mga Pilipino para hindi ma-scam? Yun na lang, sige. Baka malinaw na. Ma'am, sige po, pakisagot. Opo, sir, ang pinaka-unang isipin po ng mga kababayan natin, lalo na ito ay usually po daming accounts lang, hindi yun talaga yung picture na sila talaga, sir. And kadalasan, edited po yung mga photos yun na pinopost nila, and also po yung mga friends nila, onti lang. And also po, pag humingi na po sila ng pera na hindi pa po kayo nag-meet, yun talaga, sir, magduda na po tayo. Yun. Basta may perang involved, huwag tayo magtiwala. Delikado yan. Well, ganito, yung issue na sinasabing di umano'y talamak o meron daw hong illegal na bintahan. Illegal talaga. Binebenta raw daw po yung mga registered SIM card. Ay, di ba nakapangalan yan? Lehitimong may-ari? Bakit na binebenta? Bawal yun ah. Paano nangyayari ito at anong dapat gawin dito, Teniente? Opo, sir, sa mga kababayan natin, in case na nakakaranas ng ganitong klaseng scam or sa love scam or romance scam, maaari po nilang i-screenshot lahat po ng conversation nila, most especially po yung ginagamit na account nung suspect, and also po kung meron mang money transfer na nangyari, yung transaction receipt po, and yung account na ginamit, lahat po nun itago po nila. And then kung magpunta po sila sa amin para mag-file ng complaint, dalhin po nila itong lahat ng documents na maaaring gamitin natin as evidence. Ako, napakarami talaga manloloko, pati yata yung pagmamahal, pinipik eh. Kaya nga may love scam, ano ha. So anong mensahe po ninyo mula dyan sa inyong opisina sa PNP? Anti-crime, anti-cybercrime. Ano inyong palaala sa ating mga kabataan ngayon? Dahil magba-Valentine's. Kasi pati yata pagmamahal, peke. Pati yung personality, ganun din. Anong magandang gawin para maiwasan na sila hindi mapahamak ngayong Valentine's Day, ngayong panahong ito? Ma'am. Opo, sir. Salamat po, sir, sa pagbigay sa amin ng pagkakataon na ito na magbigay po ng paalala sa mga kababayan po natin. And paalala po galing sa PNP-ACG. Ma'am? Sa mga kababayan po natin, lalong-lalo na sa mga kababaihan at kabataan, mag-ingat po tayo sa mga social media interactions po natin. Huwag po tayo basta-basta maniwala sa mga nakakausap natin sa mga dating apps or sa mga social media platforms, kasi kadalasan yung mga scammers na ito ay gumagamit lang ng dummy accounts para makapanloko. And kung kayo po ay nakakaranas or nabibiktima ng cybercrime, maaari po kayong dumulog sa PNP Anti-Cybercrime Group. Open po kami 24/7 para tulungan kayo. I see. Ay, salamat. Salamat po, ma'am. Salamat sa oras pagkakataon at sana ay makipag-ugnayan ng mga taong mga binibiktima at huwag mabiktima sa inyong opisina. Salamat po. Thank you po, sir. Okay, mga kaibigan, si Lieutenant Wallen May Arancillo po, PNP. Diyan po sa public information po ng PNP Anti-Crime, Cybercrime Group. Ayun, ha? Uy, salamat, natapos din kami. Parang nabibitin-bitin pa ako eh. Kasi medyo yung tanong ko ay iba yata ang dumarating sa kanya. Anyway, so yan po, pangkalahatan ay maging maingat na lang. Talaga, dami. Bakit ng mga Pilipino gumagawa ng ganyan? Pati ba naman pagmamahal, peke? Pati ba naman SIM card, merong SIM card registration na nga, meron pang pagmamayari ng iba, binibenta nyo. Pag alam niyo yung SIM card, pag yan ay nakapangalan na sa inyo, tapos ibinenta nyo sa ibang tao at ginawa sa kalokohan, sabit po kayo. Parang baril. Yung baril mo, pag may lisensya, nakapangalan sa iyo lahat, tapos nagamit ng iba, ang pananagutin, ikaw hindi yung gumamit. Kasi ikaw may ari. May pananagutan kayo. Ganon din po, kotse. Bawa yung kotse mo, nakaparada dyan, kinarnap. Tapos ginamit sa pang-hold up, ginamit sa lahat ng kalokohan.
Kasama yung may-aring iimbestigahan, may pananagutan din. Ganon din po yung SIM card. Huwag niyong ipagamit kung kani-kanino dahil pag yan ay sa kalokohan na ginamit, sabit kayo. Masisira kayo. Ha? Ayan lang po. Maging matalino para may magandang buhay at kinabukasan. Okay? Michael Rogas muna may report. Bilisan na natin ito. Makikipag-Valentine din ito eh. Kasong cyber libel. Nakitaan daw po ng sapat na katibayan ng Department of Justice Masbate laban sa dalawang black time broadcaster. Bah, sandali, mamamahayag pala ang tinamaan dito. Sino ba ito? Narito si Michael. Live report. Paring Mike, inirekomenda na ng Provincial Prosecutor's Office ng Department of Justice sa Masbate ang pagsasampa sa korte ng kasong cyber libel laban sa dalawang broadcaster na umanay paulit-ulit na nanira sa reputasyon ng mga empleyado ng Provincial Capitol. Sa desisyon ng Piskalya, kinasuhan na sa Regional Trial Court ng Masbate City ang mga akusado na sina Edarlito Dorimon at Arnel Bello na mga permanent employees din ng Masbate City Hall. Ang dalawa ay nakaharap sa 10 counts of cyber libel na isinampa ng mga complainant na sina Attorney Noel Pillahera, Brenda Talisic at Eduardo Arsenas Jr. na pawa mga empleyado ng Kapitolyo ng Masbate at mga miyembro ng Bids and Awards Committee. Nag-ugat ang kaso matapos naman ng banata ng dalawang broadcasters sa isang block time radio program ang naturang mga empleyado dahil sa mga anomalya sa ilang proyekto. Ngunit ang mga aligasyon nila ay i-dismiss na ng ombudsman. Matapos magsampa rin ng kaso ang dalawang broadcaster at iba pa. Bukod sa pagbanat sa kanilang black time radio program, ay nag-post din daw ang mga akusado sa kanilang mga sariling social media accounts laban sa mga complainant. Inirekomenda na ng Piskalya ang 10,000 piyansa sa bawat bilang ng kanilang mga kasong cyber libel. Mula sa Maynila para sa Bagong Pilipinas, ito si Michael Rogas ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Bah, kakaiba namang modus yun. Talagang daming nagpapalusot. Naku, maging parehas tayo sa paghahanap buhay para mas maganda ang galawan. Pag nag-argabyado ng kapwa dahil sa kung ano ang kapalit, ayan ay mayroong kapalit ding kaparusahan at pananagutan. Responsibility and accountability, both government and private sector, dapat nating i-apply yan, huwag nating kalimutan. Sa gobyerno, dagdagan pa natin transparency, di ba? Responsibility, transparency, and accountability sa mga nasa pamahalaan. Pero yung responsibility and accountability sa private sector, importante yan. Lahat ay merong accountability. No one is above the law. Tuloy ang ating mga balita na kolekta ng sangkaterba daw ho. Nako, ito na yon. Mga illegal na campaign material sa pagsimula po ng campaign period. Kasabay ng pagkasa ng operasyon nga po, Operation Baklas sa buong bansa kahapon. Ayon kay Commission on Election o COMELEC na ang mga nakuhang mga poster ay kanila anyang itatabi at i-account upang magamit bilang ebidensya kung sakaling naman anya na may mga kandidato na magmamatigas at paulit-ulit na pinapaskil pa rin. Ito anyang mga hindi sa mga lugar na tinatawag na hindi common poster area. Alam mo, dapat talaga papanagutin itong mga ito. Swerte nitong mga politikong ito at mga political party. Sila yung makinakinabang sa poster, tapos ang taga-Baklas ay chairman ng COMELEC. Ayan, no? Si Chairman George Garcia ang taga-Baklas, hindi naman trabaho niya, pero napipilitang gawin. Ang kapalang apog ng mga politikong ito, ha? Nagkabit-kabit kayo ng mga ganyan, tapos yung chairman pa ang inyong pinagbabaklas. Ba't hindi kayong magbaklas? Sa inyo yan. Only in the Philippines talaga, oh. Gastos na yan, abala pa sa oras kasi yung chairman, napakaraming trabaho niya dahil mag-i-eleksyon. Pero nagbibigay ng panahon para magbaklas ng mga illegal na mga poster, illegal na mga eleksyon para pernalya. Kaya hindi nagbabago ang ating bansa, mabagal ang ating pag-unlad eh. Kasi eleksyon pa lang, garapala na ang pang-aabuso. Garapala na ang pandaraya. Kasi pandaraya yan. Illegal poster yan eh. Illegal ang pinaglalagyan. Dapat doon sa lugar na lihitimo, yung mga plaza, yun lang yung mga ganun eh. Huwag sa puno, huwag sa poste. Yung poste ng Meralco, binabalot nyo ng mukha nyo eh. Ha? Mamaya, masunog yung poste, masunog din yung mukha ninyo. Kayo rin. Ha? Talaga lang, ha? Walang pagbabago ang galawan. Gumaya kayo sa ibang kandidato. Walang gaanong poster, pero, malakas ang dating. Kasi, yung kanyang pagkatao, ang kanyang ibinenta at kanyang ipinapakilala. Hindi na memeke.
pagka maraming poster at streamer at propaganda, pinepeke yung kanyang pagkatao niyan. Ang pinakamagandang publisidad ay kakayanan, katapatan, pagmamalasakit ng totoo at mayroong paninindigan para sa mga Pilipino at sa bansa. Ayun yun. Okay. Nagbabala ang National Historical Commission of the Philippines sa mga kandidato na gumagamit daw ng watawat ng Pilipinas. Naku, naalala ko, mayroong gumagamit yan eh. Laging hawak-hawak yung watawat eh. Kala naman natin totoo. Bilang parte ng kanilang kampanya, ayon sa NSCP, nakasad-an niya sa batas sa ilalim ng Republic Act 8491 o Flag Heraldic Code of the Philippines. Tama ba? Na dapat niya bigyan ng respeto, pagpapahalaga ang ating watawat at simbolo ng pagka-Pilipino. Hindi dapat anyang ginagamit ang watawat ng Pilipinas sa mga ads at campaign materials. Yung iba, pahalik-halik pa kayo. Pagkatapos tukang naman palang aabutin ng mga halik-halik pa kayo sa flag. Tapos yung pala naman, tukhang lang ang aabutin ng mga Pilipino. Naloko na. So, huwag niyong gamitin yung flag. Yan ay hindi para sa inyo. Ang flag ay pag-aari at simbolo ng Pilipinas. Ang flag ay pag-aari ng 115 milyong Pilipino. Kaya sana huwag gamitin ng mga politiko na kayo mga Pilipino dahil inaakap nyo. Hinahalikan nyo yung flag. Pero sa kabila naman pala, ay malayong-malayo sa simbolo ng flag ng Pilipinas ang inyong ginagawa. Yung iba dyan, pahalik-halik pa kayo sa flag. Pagkatapos human rights violator pala. Ang layo sa simbolo. Sino ba yon? Bahala na kayo. Break muna kami. Magbabalik pa ang mga balita. Sa pagbabalik, siyempre, ng Mike Abilay. Meron daw po ng mga pag-ulan-ulan sa Mimaropa. Yan yung Region 4B. At sa Region 5 sa Bicol, may mga lugar din na may mga pag-ulan. Di ba February na ngayon? Next month ay summer na. Anong meron sa ating panahon? Kaya balikan natin. Sana kausapin ako ni Ana Clorin kasi kanina hindi ako naririnig ata . Mama Ana, magandang umaga po. Yes po, magandang umaga rin po sa ating lahat at sa kasalukuyan po, Shearline pa rin po patuloy na nagdudulot o nagdadala ng maulan na panahon, lalo na po sa bahagi po ng Isabela, pati na rin po sa Aurora at sa Quezon. Kaya ingat pa rin po sa ating mga kababayan dyan sa banta ng pagbaha at mga pagguho ng lupa. Ang bahagi ng Mindanao ay makakaranas pa rin po ng mga pag-ulan ngayong araw, dala naman po ito ng easterlies o ng mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko, samantalang itong Palawan naman ay apektado ng trough na isang low pressure area na nasa labas po na ating area of responsibility. Kaya po may mga pag-ulan din tayo naasahan dyan, lalo na po sa bahagi ng Kalayaan Islands. Samantalang dito sa Metro Manila, pati na sa ibang bahagi pa na ating bansa, ay maaliwalas na panahon na pinaasahan ngayong araw. Kung may mga pag-ulan man, may hina lamang madalas sa hapon at sa gabi. Wala tayong minomonitor na low pressure area o bagyo na posible po maka-apekto sa ating bansa. At yung latest with the Forecasting Center, ito po si Ana Clorin. Magandang umaga. Tanong ko lang ulit, pakilinaw nga, bakit may mga ganito? Di ba magsasummer na tayo? Next month, Fire Prevention Month na nga, March, di ba? Pero bakit ganito? Parang hindi normal? O normal ba ito mga pag-ulan-ulan na ito? Opo, sa pag ganitong amihan po kasi, meron po talaga tayong mga pag-ulan na dala po nitong, or kapag amihan season, may mga pag-ulan po tayo na may hina hanggang sa kamamtaman. Then kapag meron po tayong prevailing na easterlies o malakas yung easterlies po natin, nagkakaroon po tayo ng shear line. So kakambal po ng amihan yung itong shear line, kaya po may mga pag-ulan tayo inaasahan kahit na po na nasa amihan season tayo. So normal naman po na may ganitong pagkakataon, may ganitong pangyayari. Ang hindi lamang po normal ay nagkakaroon po tayo ng above normal rainfall conditions sa ilang parte ng ating bansa na kung saan posibleng dahil naman po ito sa La Nina po, na kung saan kapag nasa La Nina phase po tayo ay may abnormality sa amount ng rainfall na natatanggap natin. Hanggang kailan ito sa inyong forecast dyan sa Pag-asa? Opo, yung shear line po natin, unti-unti po itong humihina at possible hanggang ngayong araw na lamang po ito may epekto sa ating bansa. Dito sa Metro Manila, bakit ganyan din? Ganon din kasama tayo, no? Paminsan-minsan may ulan, kahit minsan At mainit. dito po sa Metro Manila, maliwala sa panahon na pinaasahan natin simula ngayong araw hanggang sa mga susunod na araw. Okay, sige, salamat.
Anak, rin po ng pag-asa ang ating napakinggan. So, yun po yung kanilang forecast. Wala tayong magagawa. Kung ano man po ang weather na ating naranasan ay kung ano ho ang nakikita ng pag-asa, yun ang ating ibinabalita. Ingat na lang po tayo. Malawak pala, hindi lang pala Mimaropa. Pati dito sa Northern Luzon, Isabela at Cagayan, nabanggit din. O, kahit nga dito sa Metro Manila, minsan nga ho, biglang umuulan lang eh. Kasabay ng nalalapit na panahon ng tag-init. Ito na nga po. Magkakaroon daw po ng, ano ito? Ganon. 0.28 kada kilowatt hour na dagdag. Singil, may dagdag na bayarin na naman. Sa kuryente nga po o power ng Manila Electric Company ngayong Pebrero. May increase na naman pala, ano ha? O, ayun ha. Ayon sa Meralco, ang dagdag singil ay bunsod anya ng mas mahal na generation charge. At tumbas ito ng 57 pesos para ho sa mga kumukonsumo ng 200 per kilowatt hour at ang isang buwan naman na mayroong 142 pesos para sa mga kumukonsumo naman po ng 500 per kilowatt hour. Isang buwan na matatandaan naman ho na nagbabawas. Nagbabawas din ang singil sa kuryente nga po ng Meralco ay ngayon daw hong Pebrero. Nung nakaraang Enero. Bumaba ng Enero, tataas naman ngayon. Naku, papunta tayo ng summer eh. Ewan ko, magpakabit na lang kayo ng ano, kaya lang mahal. Magpakabit na lang kayo ng mga solar, di ba? Usong-uso ngayon yan. Kaya lang, napakamahal. Grabe yung baterya pala ng solar, hindi biro. Mahihilo-hilo ka. Pag nagpakabit ka ng solar ngayon sa buong bahay mo, maganda ka na, pinakamahina ay 350,000 pesos. Ganun kamahal. So, conforme yan sa panel, conforme sa, pag may baterya pa, halos umabot ng 1 milyon eh. Anong kamahal? Pero kung mamumuhunan ka naman, mga 10 years, 15 years na pakikinabangan mo. Kaya usong-uso yan ho, yung mayroong kaya na magpakabit ng solar, ay malaking tulong talaga. Kasi basta may sa araw, ay wala ka ng konsumo. Sa gabi lang yung Meralco mo. Pero sa araw, pagka talaga mainit ang panahon, maliwanag, ay nakakatipid ka na. Kahit mag-aircon ka, wala kang babayaran. Kaya nga lang, makakapital ka. More or less 350,000 pesos hanggang 1 million. Kasi ganun po ang conforme sa dami ng panel na ilalagay sa ibabaw ng bubong ng bahay mo. Yan o. Hindi advertisement yan. Sinasabi ko lang para gusto nyo makatipid, gumastos muna kayo ng biglaan. Parang ganun. Mary Ann Bastasa ng Radyo Pilipinas may report. Department of Agriculture monitoring daw ho ang pagbaba ng presyo ng bigas, manok at kamatis sa Commonwealth Market. So tingnan natin. Ang problema naman dito sa DA, wala naman pala silang authority. Wala naman silang police power, hanggang monitoring lang. Parang ganun ang dating eh. Narito ang live report. Mike, sa pag-ikot ni umaga ni DA Secretary Francisco Chudarel Jr. at DTI Secretary Cristina Roque dito nga sa Commonwealth Market, nakita na ang pagbaba ng presyo ng bigas, ng manok at ng kamatis. Sa isa sa mga store ng bigas sa Binisita, nasa 54 pesos na lang ang pinakamahal na imported na bigas na mas mababa pa sa itinakdang maximum suggested retail price o MSRP dito na 55 pesos ang kada kilo. Maging ang presyo ng kamatis, malaki na rin ang ibinaba na mula sa halos 300 piso noong unang bahagi ng Enero ay nasa 30 pesos hanggang 50 pesos na lang ngayon. Ang presyo naman ng manok, bahagyan na rin bumaba sa 130 pesos mula sa 180 pesos noong mga nakaraang linggo. Aminado naman ang kalihim na mataas pa rin ang bentahan ng pulang sibuyas na nasa 170 pesos ang kada kilo. Pero inaasahan namang bababa rin ito, Mike, pagdating na imported na sibuyas at gayon din ang pagpasok ng harvest season. Mula sa Kansas City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sana yung mga negosyante, huwag masyado silang umabuso. Kasi kung walang pang-aabuso dyan, hindi na kailangan ng inspeksyon, hindi na kailangan ng warning. Hindi na kailangan ng mahabang panahon ng pagbabantay ng mga kinaukulan sa national government and local government. Kaso kung mayroong umaabuso, yun ang mahirap. Yan ang style ng iba eh. Basta kumita kahit pang-aabuso, okay lang. Pero yung kailang inaabuso, kawawa naman. Speaking of abuso, ay hindi lang natin nakausap ngayon si General Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, medyo busy ata. Ay may mga issue lumalabas kung ano, may mga fake pogo raw, may mga fake document, mga nakakakuha daw ng mga legitimate na mga dokumento, para daw ho sa hindi ho available ngayon kasi baka may date, baka bukas. General, good morning, biro lang masyado kong busy yung mama. Marami sana tayo tatanong kasi yung pogo operation, meron pa rin. Guerrilla type. Tapos yung namimake raw ng dokumento, yung original, nakakapag-produce daw ng mga original na dokumento para yung isang dayuhan ay maging lehitimong Pilipino at iba pa.
At pati na yung lisensya umano ng mga pogo, grabe. Ang dami sindikato talaga. Kaya busy ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o tinatawag na PAOK. Busy pa. Kaya bukas tatry natin at tatanong natin ang mga isong yan. Si Jemark Dagalay may report nagbabalik at kandidato sa pagkagobernador ng Guimaras. Inaresto ng CIDG matapos masangkot sa swindling. Naku, kakahiya naman ito. Kandidato pa lang, sumabit na. Narito ang live report. Partner, inaresto nga ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang isang tumatakbong gobernador sa lalawigan ng Guimaras dahil sa pagkakasangkot ito sa kasong swindling sa kanya mismong bahay sa Barangay Sabang sa bayan ng Sibunag. Hinuli ng mga otoridad ang 65 taong gulang na aspiranteng si Maggie Cacho na isa sa kanyang mga katiwala. Bukod sa kanya ay inaresto rin ang dalawang security detail ng politiko dahil sa paglabag naman sa election gunman. Miyembro ng Philippine Coast Guard ang mga aide kung saan isa ang apprentice seaman habang isa naman ang seaman second class. Sa inisyal na ulat ng pulisya, hinuli ito si Cacho nang tanggapin ang 400,000 pisong halaga ng perang donasyon umano sa eleksyon. Kabilang sa mga nakumpiska sa kanya ay ang 2 unit ng kalibre 45 baril at mga bala. J. Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Paano magiging governor yan? Ngayon pa lang nasira na. Naloko na. Lupit naman nun. Bagong kaso kaagad. Sandali, tuloy natin. Iba pa natin mga balita. Sinasa final na nga po ng Philippine National Police ang mga panuntunan hinggil sa mga Oplan o sa Oplan Katok o ang kanilang kampanya kontra sa mga loose firearms, mga walang lisensya, mga baril. Lalo't nagsimula na ang kampanya na senatorial party list para sa eleksyon ngayong taon. Ayon kay Police Region 3, Director at Spokesperson ng PNP General, Attorney Jean Pajardo, ito ay upang konsidera ang opinyon at naisindaw ng Commission ng Eleksyon o COMELEC na tiyaking walang bahid ng pagdududa ang nasabing hakbang. Ayan, maging maingat. Kasi yung iba kasi katok, akala ay kung bakit kumakatok, di ba? Tsaka nagkapubya na yung iba. Aminin natin, pasintabi na sa kapulisan, nagkapubya yung mga pangkaraniwang mamamayan kasi dun sa tukhang-tukhang at double barrel ng araw. Kasi nga naman nun pagkatok sabay putok di ba? Ay ngayon, kakatukin ka lang dahil, oy boss, ma'am, yung pong lisensya nyo, expired na ang lisensya, ayusin po natin, bawal po yan. Yan po yung mensahe ng Oplan Katok. Yung Oplan Katok, sabay putok, tapos na po yun. Nananagot na sila ngayon dahil kinasuhan na sila before ICC. Ayan, yun ang malaking pagkakaiba. Yung katok nung araw at katok ngayon, iba. Ang katok ngayon, may pagmamahal at malasakit. Yung katok nung nakaraang mga araw, impyerno ang pupuntahan mo. No? Delikado yung kumakatok. Kaya nagkapubya yung mga tao, naintindihan natin yan. Magbago na kayo! Bagong taon na nga, 2025 na. Samantala, abangan mamaya. Ayan, Bagong Pilipinas ngayon at si Secretary Jose Rizalino o Jerry Acosar. Mas kilalang Jerry Acosar yan Department of Human Settlement and Development para sa kanilang 2024 na mga ginawa at gagawin pa ngayon 2025. Ito yung housing program. Pabahay program ni Pangulong Marcos, madalit sabi. Yan dyan po at inyong makasama si Weng Hidalgo, Joey Villarama. Alas 12:30 ngayong tanghali, siyempre dito sa PTV4. Ayan, hanggang dito na lamang po ang ating muling mga talakayan. Magkita-kita tayo bukas, siyempre sa PTV4, makinig sa Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abi Live, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas. Salamat po.